sa ating po namang balitang entertainment. Nanay Christopher Min, happy weekend, Nanay! Wating-wating sa UK, good morning! Gandang umaga rin kay Ma'am Dali Salcedo. Kumusta na po kayo, Ma'am Dali? And, magandang umaga rin kay Justice. Yan, Tess Arcega. Kay Michelle Bergado. Good morning po sa inyong lahat at maging kay Sincere Morena. Good morning, Ma'am Sincere. At kay maganda umaga rin kay Claudine Flores. Good morning, Ma'am Claudine. Eto na nga mga kapatid, puntahan po natin ang Balitang Entertainment. Palupit ng palupit ang performances sa mga natitirang singer sa Season 3 ng Masked Singer Pilipinas. Kaya naman pressured ng detective judges na si Ona Jadin na sina Nadine Lustre at Jano Gibbs. Cute. At Pops Tour na sina Arthur Neri at Pops Fernandez. Aminado ang concert queen na mas dehado sila ni Arthur. Hirap na hirap daw sila sa hulaan. Sa 16 na masked singers, 5 pa lang ang na-unmask. Latest dyan si VMX star Yen Dorano as Susie TV. Bilib nga si Miss Pop sa diverse talent sa mga contestants sa batch na ito. Tutukan ng Masked Singer Pilipinas Season 3 tuwing Sabado at Linggo. Dito po yan sa TV5. Ibinahagi po naman ng cast ng Seducing Drake Palma ang ilang paboritong parte ho nila sa Wattpad novel. Tama ba? Wattpad. I'm sorry. Ano yun? Wattpad? Hindi ko pa rin nasubukan. Oo. Pero ano yata yan, dyan nagbabasa, no? Yung mga ano natin. Wattpad novel, kung saan po hango ang kanilang serye. Yan, tama para po nga. kay Robin Angeles na gumaganap bilang Drake Palma, ang kissing scene niya raw kay Alice, na karakter naman ni Angela Muhi ang pinaka gusto niyang eksena. Hindi ko na po maalala po, Your Honor. Kakaiba raw ang kiss na iyon. Nakakakilig naman daw po para kay Angela ang eksena ng acquaintance party nila kung saan nagsayaw sila ni Drake. Hindi po naman daw malilimutan ni Dylan Menor ang pagpapaiyak ni Drake kay Alice. Samantala, Wattpad. Oo, lahat po yun ay pasensya na. Siyempre, si Manong Ted tulog na yan pagka mga Hindi, oras tsaka ng ano ganyan. ibig sabihin ng Wattpad? Yung parang, alam mo yung pocketbook nung panahon natin? Oo, yun siya. Pero nasa phone, pwedeng basahin sa phone. Ganun siya, nasa website. Pocket phone. Wattpad nga. Ginamit niyo yung pocketbook era. Meron ako nun hilig ko kayo magbasa ng mga pocketbooks noon. Naiintindihan mo naman binabasa mo. Puro Tagalog binabasa ko, syempre. Ikaw hindi ka tik-tik yun. Hindi, pocketbook. Ang Hindi ka binabasa nagbasa mo ng kung Tagalog pocketbook. version, tik-tik yun. Hindi, yung pocketbooks. Hindi, si ate Yung ko puros, marami. ayun, Si Ate uso Tess. yan dati. Oo, ang Di ba? daming pocketbook. Tsaka sa mga palengke, meron yan yung mag-rent ka Sa palengke. Mag-rent ka ng Ah, pocketbook. comics yun. Hindi. Hindi. May pocketbook for rent. Pocketbook for... Oo. Naiintindihan mo naman binabasa mo. Puro Tagalog nga ang pinipili ko. Okay. Hindi naintindihan ko. Okay. Ito. Sige. Ito naman, baby. Anong favorite Lahat- mong Lahat sa ng, pocketbook? puro mga love, romance. Ganun yung Love Life? nabasa ko dahil. Comics yun. Nanggigigil ako dito eh. Hindi. Hindi. Love Life Bakit? comics yun. Hindi. Yung mga tungkol sa love, romance, ganyan. Karamihan ng pocketbook stories, puro ganun. Tagalog pocketbook, ha? Oo. Yes, baby. Pocketbook na Tagalog. Oo. Madalas Ang alam ko yun, laging hinahawakan ni Lord yan. Hin- Yung maliliit na Iba yun. Iba yun. Oo, yung mga namumundok yata yung hinahawakan na gano'n na sinasabi mo. Iba yun. Ay, hindi. Oh, Okay, ito sige. naman. Okay. Humanga ang mga manonood sa mata-mata acting ni Kyla Estrada sa hit seryeng Incognito. Kitang-kita kasi ang pag-aalala ni Max na karakter ng aktres ng Mapuruhan si JB na ginagampanan ni Richard Gutierrez sa pagsabog sa gitna po yan ng engkwentro ng grupo. Masaya naman si Kyla sa mga nakaka-appreciate ng role niya bilang si Max. Nakakataba raw ng puso, nakapit na kapit ang tao sa mga karakter nila sa serye. Dapat din daw abangan ang real score sa pagitan ni na Max at JB. Mas titindi rin daw ang aksyon sa finale ng Incognito. Abangan po yan dito pa rin sa TV5, 8:45. Samantala, usap-usapan daw ngayon ang nalalapit na comeback ng K-pop girl group na Blackpink. Ayon po sa ilang report sa South Korea, sa July ang nakatakda nilang comeback. Hindi pa ito kinukumpirma ng kanilang ahensya pero hindi rin po naman tinatanggi. Pakiusap po lamang ng kanilang agency, hintayin ang kanilang official announcement. Kung matuloy, ito na
ang unang comeback ng Blackpink sa loob ng 2 taon mula nang ilabas ang kanilang Born Pink na album. Pero ang sigurado, pinaghahandaan nila ang kanilang paparating na world tour. Sold out na po ang 2-day concert nila sa Philippine Arena sa Bulacan ngayong November 22 at 23. Alright! Okay, ikaw na, Maharlika. May isa pa, oo. Maharlo ka ako. Sige nga. Kagagaling ko nga lang ng Netherlands, nakita mo ba? Manigas. Kasama ko si Harry. Oh. Sige. Oh, ito. Okay. 7 taon po. Naku po, ito na. Napagkakakulong ang parusang ipinataw kay dating NCT member Tae-il. Matapos niyang aminin ang reklamo sa kanya na rape. Base sa report ng Korean media, sa mismong trial, umamin si Tae-il. Umamin din sa kaso ang 2 pang kasabwat nito. Babaeng Chinese ang biktima noong June 2024. Si Tae-il ay dating miyembro ng K-pop boy group na NCT. Agosto nung nakaraang taon nang tanggalin siya sa grupo dahil nga sa issue. Sa susunod na buwan, babasahan ng sintensya ang 3 akusado.